Magandang araw po sa inyo, Dr. Love. Ako po si Leah. Isa po akong tahimik na babae, simple lang ang pangarap. Magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Pero ang kwento ko ngayon ay puno ng komplikasyon at gusto ko po sanang humingi ng payo. Bata pa lang ako, lagi kong iniisip na pag-ibig ang sagot sa lahat ng bagay. At sa edad na 27, akala ko nakita ko na ang lalaking magbibigay sa akin ng masayang hinaharap. Siya si Rico, isang taong may simpleng buhay pero puno ng mga pangarap. 6 na taon kaming magkasintahan at ngayon ay kasal na kami ng halos 2 taon. Sa unang taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa, masaya kami. Pero habang tumatagal, unti-unting naging malamig ang relasyon namin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nawawala. Mas naging abala siya sa trabaho at kahit nasa bahay, tila wala siyang lakas para bigyan ako ng oras. Noong unang buwan ng taong ito, may dumating na bagong branch manager sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Siya si Ian, matalino, maabilidad at napakagaling makitungo. Sa simula, professional lang ang turingan namin. Pero habang tumatagal, hindi ko maikakaila ang kilig na nararamdaman ko tuwing magkausap kami. Minsan, napapansin kong matagal siyang tumitingin sa akin at hindi ko maiwasang ibalik ang tingin. Ang una naming personal na usapan ay nang sabay kaming mag-lunch. Doon ko nalaman na may asawa na pala siya pero nasa probinsya ito at bihira nilang makita ang isa't isa. Mas naging komportable kami sa isa't isa mula noon. Madalas kaming magkasabay mag-lunch, magkwentuhan tungkol sa trabaho, buhay at mga pangarap. Hanggang isang gabi, niyaya niya akong mag-dinner matapos ang overtime. Habang kumakain kami, naramdaman kong may kakaiba sa mga tingin niya. May init, may intensyon. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero matapos ang gabing iyon, nauwi kami sa isang hotel. Sa loob ng kwartong iyon, unti-unting bumagsak ang lahat ng pader na pilit naming itinayo. Hindi ko malilimutan ang paraan ng paghawak niya sa akin para bang buong puso niya akong inaalagaan habang hinuhubaran niya ako. Bawat halik niya, ramdam ko ang pagnanasa pero puno rin ng respeto. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng katawan ko at para bang binibigyan niya ito ng halaga sa paraang hindi ko naramdaman kahit kailan. Habang magkasama kami sa kama, lahat ng inhibition ko ay nawala. Bawat galaw niya ay eksakto, parang alam niya kung paano ako pasasayahin. Pinagtagpo ang mga labi namin na parang sabik na sabik pero may lambing. Ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng kiliti at init na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Napakasensual ng bawat sandali at sa mga oras na iyon, para bang kami lang ang tao sa mundo. Simula noon, hindi na natapos ang relasyon namin. Lingid sa kaalaman ng aming mga asawa, patuloy kaming nagkikita. Hindi lamang dahil sa init ng katawan, kundi dahil pakiramdam ko ay siya ang nagbibigay sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Pero alam ko ring mali ito. Dr. Love, nasa gitna ako ng 2 mundong hindi ko kayang piliin. Mahal ko ang asawa ko, pero bakit tila si Ian ang nagpaparamdam sa akin ng tunay na pagiging buo?
Hindi ko alam kung dapat ko bang tapusin ang relasyon namin ni Ian o kung dapat ko bang bigyan ng pagkakataon ang asawa ko na ayusin ang pagsasama namin. Tulungan mo po ako, Dr. Love. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Sana'y maliwanagan ako sa iyong payo. Lubos na gumagalang, Leah. Leah, magandang araw sa iyo at sa lahat ng ating mga mahal na tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programa, Dear Dr. Love. Leah, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento kahit alam kong hindi madali ang ganitong sitwasyon. Ang mga desisyon na kailangan mong gawin ay mahirap, ngunit mahalagang harapin mo ito ng may malinaw na pananaw at matibay na prinsipyo. Unang-una, aminin natin ang katotohanan. Mali ang relasyon mo kay Ian. Ano man ang rason o damdaming nagudyok nito, ito'y isang sitwasyong may kalakip na sakit at pananakit sa iyo, kay Rico, kay Ian at sa kanyang pamilya. Mahalagang harapin mo ito ngayon bago pa mas lalong maging magulo at masakit para sa lahat ng tao na sangkot. Ang pinakamahalagang tanong na kailangan mong sagutin ay ito: ano ang gusto mo talagang mangyari sa buhay mo? Handa ka bang ayusin ang relasyon niyo ng asawa mo? O handa ka bang bitawan siya para hanapin ang kaligayahang hinahanap mo sa iba? Kung nararamdaman mong may natitira pang pagmamahal kay Rico, kailangan mo siyang harapin at kausapin ng bukas ang puso. Maaaring nanlamig kayo sa isa't isa dahil sa kawalan ng komunikasyon, at ito ang oras para maging tapat sa nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya ang mga pagkukulang na nararamdaman mo at bigyan mo rin siya ng pagkakataong magbago. Ang pagsasama ay hindi laging puno ng init at saya. May mga panahong kailangan itong ipaglaban at buuin muli. Kung sa tingin mo naman ay wala nang maibabalik at hindi na maibabalik ang pagmamahal mo sa asawa mo, kailangan mong maging tapat hindi lamang sa kanya kundi sa sarili mo. Ngunit huwag mong gawing rason ang relasyon mo kay Ian para tapusin ang kasal mo. Ang desisyon ay dapat nakabase sa kung ano ang makakabuti sa lahat, hindi dahil sa panandaliang saya na nararamdaman mo kay Ian. Tungkol naman kay Ian, tandaan mo na ang relasyon ninyo ay itinayo sa isang masalimuot na sitwasyon. Masarap man ang kilig at init na dala nito, ang mga ganitong uri ng relasyon ay madalas may hangganan at may kalakip na sakit. Sa huli, mas mabuti kung bibitawan mo ito upang bigyang daan ang mas malinis at mas mapayapang landas. Leah, ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa init ng damdamin. Ito ay tungkol sa respeto, katapatan at kakayahang magdesisyon ng tama kahit mahirap. Piliin mo ang landas na magdadala ng kapayapaan sa iyong puso kahit ito'y nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng kasalukuyang kaligayahan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman magmumula sa pagsisinungaling o pagtataksil. Maging matapang ka, Leah, harapin mo ang mga tao sa buhay mo ng may katapatan at respeto. Sa ganung paraan, kahit gaano kahirap ang desisyon mo, alam mong ginawa mo ito sa tamang dahilan. Sana ay napanood ng ating letter sender ang episode na ito at kahit papano ay nakatulong
ang mga payo natin sa kanyang magandang desisyon sa buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Kung may problema kayo ngayon tungkol sa pag-ibig, huwag kayong mag-atubiling ipadala ito sa ating programa. Nang sa ganun ay mabibigyan natin ng kaunting payo na magbigay sa inyo ng kaunting liwanag para sa gagawin ninyong desisyon.